Robert anak, eto na yung mga bote oh. Ibenta mo na kaagad ha. Baka abutin pa tayo ng ulan. Tinawag siya ng kanyang ina mula sa marupok nilang barong-barong sa ilalim ng tulay sa tundo. Bata pa si Robert noon. 12 taong gulang. Payat. May kaitiman dahil babad sa araw. May mga kalyo na rin ang kanyang kamay. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Parang may kinang ng pag-asa na hindi kayang takpan ng alikabok ng lungsod. Habang karga-karga ang sako ng plastik at bote, tinanong siya ng kalaro niyang si Andoy. Bakit mo pinipilit mo pang mag-aral, Robert? E diba sabi ni Aling Cora, kahit makapagtapos kayo wala ring mangyayari? Ngumiti lamang si Robert. Gusto ko pa rin subukan, tol. Kasi baka naman may mangyari. Baka lang. Sa araw, si Robert ay nasa paaralan. Luma ang kanyang uniforme. Halos butas na ang sapatos niya. Pero palaging may perfect score sa math at science. Sa gabi, kasama niya ang kanyang ina sa pagbebenta ng taho. O minsan ay nagpapadyak ng pedicab na hiniram lamang mula sa kapitbahay. Maraming tumatawa sa kanya. Maraming nanglalait at marami ring nang-aasar. Lalo na kapag recitation. Lagi kasing nagtataas ng kamay itong si Robert. Kahit ang bigkas niya ng ilang English words ay sablay. Nakakadiri. Ang bobo mo mag-pronounce, Robert. Sigaw ni Carla, anak ng may-ari ng hardware sa tabi ng eskwelahan. Yung dila mo parang sumasiyaw sa labot ng taho. Dagdag naman ni Mark. Ang batang laki sa luho. Hatid sundo ng kotse ng kanyang mga magulang. Pero hindi nagpatinag roon si Robert. Hindi ko man kayang pantayan ng karangyaan nyo sa buhay. Baka balang araw ay kaya kong lampasan ng landas nyo. Mahina niyang bulong sa sarili. Minsan, dumating siya sa paaralan na basang-basa. Umuulan kasi noon. Nabasa rin tuloy ang kanyang kwadernong gawa sa recycled na papel. Pero kahit basang-basa siya, hindi siya umuwi sa kanilang tahanan. Pumasok pa rin siya sa klase. Napansin ito ng kanilang guro, si Ma'am Lydia. Class, look at Robert. Despite the situation, he still came to school today. Sana matuto tayong lahat sa kanya. Napatahimik ang buong klase at ang iba ay masama ang tingin sa kanya. Kaya naman noong recess nila, doon sa kantin. Uy, si Mr. Sipag oh. Gusto mo ng libre? Basura. Sabay tapon ng papel sa tray ni Robert. Tumawa ang ilan, pero may isang batang tahimik na sumulyap. Ito ay si Jason. Hindi siya nakitawa. Hindi pa niya alam noon. Pero ang tagpong iyon ay tatatak sa isipan niya habang buhay. Lumipas ang mga taon at high school na nga siya. Sa bahay nila Robert, minsan ay walang hapunan. Pero imbes na magreklamo, inilalabas na lamang niya ang isang lumang libro. Ito ay ang pangarap ng makata. Iniregalo sa kanya ng kanyang guro noong elementary siya. Mama, kapag yumaman ako, bibigyan kita ng bahay na may sarili mong palikuran. Hindi na tayo tatakbo kapag bumabagyo. Biro niya sa kanyang ina. Sabay haplos sa likod ng inang payat at sakiti. Ang kanyang ina, bagamat hirap sa buhay, ay palaging sumasagot ng parehong salita. Kaya mo yan anak. Basta't manatili kang mabait at masipag ha. At huwag mo silang gagayain sa panlalait sa'yo. Hanggang isang araw, sa isang regional competition ng Science Quiz Bee, si Robert ang napiling lumaban sa buong distrito. Doon niya muling nakaharap sina Carla at Mark, mga representative ng private school, mga dating kaklase sa elementary, na ngayon ay lalong nagsiyabang. Hey Robert, ikaw ba yan? Wow galing sa Tondo pero ngayon nasa regional competition. Saan mo binili ang polo mo? Sa Okay-Okay?
Sabay tawa ni Carla. Hindi siya sumagot. Pero sa dulo ng quiz bee, ang tinanghal na first place ay si Robert Santiago from Tondo National High School. Saad ng host ng kompetisyon. Hindi niya kailanman makakalimutan ang itsura ng mukha nila noon. Nakakaawang tila hindi makapaniwala. Pero ni isang salita ng pang-iinsulto ay hindi sinagot na Robert. Tumayo siyang may dangal. Tinanggap ang medalya at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom, palagi niyang sinasambit sa kanyang sarili. Hindi ito ang katapusan. May magandang kahinatnan ng lahat ng ito. Ang lahat ng paghihirap na to. At yun ang paniniwalang hindi niya kailanman binitawan. Hanggang sa makatungtong na nga siya ng kolehiyo at sumapit ang kanyang pagtatapos. Congratulations, Robert Santiago, cum laude. Palakpakan at sigawan ng maririnig. Umiiyak naman ang nanay niya habang nakatayo sa likod ng bulwagan. Ito na nga ang bunga ng lahat ng sakripisyo sa 4 na taon na pagtitiis, puyat at paghahati ng oras sa pag-aaral at trabaho. Sa araw ay estudyante siya at sa gabi naman ay crew sa karinderya. Tuwing Sabado at Linggo, nagtatrabaho si Robert bilang pahinante ng delivery truck. Marami sa kanyang mga kaklase ay walang problema sa pinansyal na aspeto sapagkat suportado ito ng kanilang mga magulang. Pero si Robert, kailangan pa niyang magkayod kalabaw para lamang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Ganun pa man, nagpapasalamat siya dahil kahit papaano'y katuwang niya ang kanyang ina. Ma, sabi niya habang yakap ang ina matapos ang kanilang graduation. Pag natanggap po ako sa kumpanya, hindi ka na po magbebenta ng taho. Pangako po yan. 2 buwan matapos ang graduation. Interview dito at interview doon. Kung saan saang lugar napadpad si Robert. Kung ano-anong kumpanya ang kanyang inaplayan. Pero, Salamat, Robert. We will call you na lang. Pero ni isa sa mga ito ay walang tumawag sa kanya. Pasensya ka na. We're looking for someone with experience. Paano ka nga naman ba magkakaroon ng experience kung walang nagbibigay ng pagkakataon? Isang hapon, pagod at bitbit ang folder ng resume, naupo si Robert sa ilalim ng poste. Napansin niya ang mga taong lumalapit sa isang karinderya. Ang dating pinagtatrabahuan niya at kumakain na parang walang problema. Ganyan ba talaga ang mundo? Tanong niya sa sarili. Kapag mahirap ka, kailangan mong doble-triple ang effort para mapansin? Dumating nga ang gabi. Wala pa rin siyang trabaho. Pag-uwi niya, ay may sakit ang kanyang ina. Lagnat at ubo. Wala siyang pambili ng gamot. Dahil doon ay umiiyak siya ng walang tunog. Sa loob ng kanilang marupok na bahay, niyakap niya ang sarili at ang lumang diploma. Anong silbi ng tagumpay kung wala namang pinto na nagbubukas? Hindi pala madali kahit nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Masamang loob na sambit na Robert. Hanggang isang araw, nag-aalok ng trabaho ang isang security agency, janitorial services para sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Hindi yon ang inakala niyang pupuntahan pagkatapos ng kolehiyo. Pero kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng kita. Pwede ka nang pumasok agad bukas kung gusto mo. Sabi ng manager ng agency. Ngumiti siya. Medyo pilit, pero may tinig ng pasasalamat. Unang araw niya bilang isang janitor. Bitbit ang map, timba, at cleaning solution. Habang siya ay naka-uniforme na kulay asul, may logo ng agency. Tumingin siya sa salamin sa restroom. Hindi ito kabawasan ng dangal. Ito ang simula, Robert. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagpasok sa opisina, bumungad sa kanya ang aircon.
marmol na sahig, at mga taong nakakurbata. Tumigil ang mundo niya nang makita niya sa pantry itong sina Carla, Mark, at pati na rin si Jason. Napatigil si Carla habang kumakagat ng donut. Uy, teka. Robert? Ikaw ba yan? Napalingon ang lahat. Oh my God! Janitor ka dito? Sabay tawa naman ni Carla. Akala ko pa naman cum laude ka. Tumawa rin ang iba, kasabay ng tahimik na sulyap ni Jason, na tila nagulat ngunit hindi natawa. Sayang ang talino. Bulong ni Carla. Dito ka rin pala nauwi. Natatawang sabi pa nito. Hindi nagsalita si Robert. Yumuko na lamang siya. Kinuha ang basurahan at tahimik na lumakad papalayo. Kinagabihan, nasa rooftop siya ng boarding house. Nakaupo. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Bakit ganun, Panginoon? Hindi ba't ginawa ko naman po ang tama? Pinili ko ang kabutihan, ang edukasyon, ang respeto sa kapwa. May luha sa kanyang pisngi. Bakit sila ay may desk at ako naman ay may walis? Tanong niya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tinik sa puso niya ang nagsalita. Hindi ito ang dulo, Robert. Baka ito ang daan. Magtiwala ka lang. Sa mga sumunod na linggo, habang nagtatrabaho siya, hindi na lamang siya basta naglilinis. Pinag-aaralan niya ang galaw ng kumpanya. Nakikinig sa mga meeting habang nag-aayos ng projector. Tinitignan ang mga report na naiiwan sa printer. Binabasa ang financial statements na hindi sinasadyang naiwan sa mesa. Nagsusulat siya ng notes sa isang lumang notebook. Ideya, obserbasyon, at pati na rin plano. Sa tuwing tinatawanan siya, ay mas lalo siyang nagiging determinado. Sige lang, tumawa lang kayo. Ako naman ay naglalakad na papalapit sa pangarap ko, sabi niya sa kanyang sarili. Hoy Robert, bilisan mo namang maglinis oh. May VIP meeting sa boardroom. Kailangan kuminang yang sahig ah. Sigaw ni Supervisor Leo. Opo sir. Walang reklamo si Robert. Kumapit sa map, piniga, at sinimulang punasan ng sahig na tila ginto kung ituring ng mga opisyal. Habang nakayuko sa harapan ng conference room, narinig niya ang pamilyar na boses. Ito ay si Mark. Bro, hindi ko pa rin gets kung bakit janitor siya ngayon. Siya yung laging perfect sa exam dati, hindi ba? Bulong ni Mark sa katabing si Carla, habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga presentation. Oo nga eh. Sabat ni Carla. Baka fake news yung pagiging cum laude niya. O baka naman, sobrang proud lang niya sa hirap ng pinagdaanan niya. Kaya siguro ayaw tumanggap ng tulong. Nagkatawanan ng ilan. Nilingon siya ng iba na tila isa lamang siyang alikabok sa paligid. Hindi nila alam na habang hawak ni Robert ang map, sa utak niya ay gumugulong ang mga numero, ideya at pati na rin plano. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumalim ang panlalait sa kanya. Oy Robert, baka gusto mong ikaw na rin ang maglinis ng utak ng boss natin? Biro ni Carla, sabay turo sa basurahan na puno ng paper cups. Di ba sobrang linis mo? Baka naman pwede mong linisin din ang kinabukasan mo. Dagdag naman ni Mark. Subalit ganun pa man, ay tahimik lamang sa Robert. Tahimik pero nagmamasid. Kahit janitor siya, mas kabisado na niya ang sistema ng opisina kaysa sa ilang mga empleyado. Nakikita niya ang kakulangan sa proseso, ang kalituhan sa reporting, at ang mismanagement sa ilang departments. Sa gabi, nag-aaral siya online, business management, leadership, at financial literacy. May lumang laptop siya. Binili niya mula sa naipong barya at tip. Gumigising ng alas 4 para lamang magbasa ng libro bago ang trabaho. Isang gabi, habang naglilinis sa server room, may naiwanang folder sa mesa. Confidential report ito. Hindi niya binuklat dahil alam niyang mali yon.
Pero napansin niya ang title, Proposed Company Expansion Plan. Sa labas, naririnig niyang nag-uusap sina Mark at Carla. Bro, ito na yon. Pag na-approve tong plan natin, sure promotion na tayo. Wala pa namang ibang nakakaalam ng market strategy natin. Sabi ni Mark kay Carla. Bro kasi ang tawagan nilang dalawa. Napangiti si Robert sa sarili. Hindi dahil sa plano nila, kung hindi dahil nauna na siya. Ang ganitong ideya ay matagal na niyang isinulat, binuo at napag-aralan. Ang hindi nila alam, si Robert pala ay isa ng silent partners ng isang tech logistics startup. At ito ay sa ibang pangalan. Oo, sapagkat ayaw niyang ipaalam kahit kanino, lalo na sa kumpanyang ito. Pero sa bawat kita ng negosyo, iniipon niya para sa isang layunin. Hanggang isang araw, tinawag si Robert ng head ng HR. Robert, may nagtatanong kung pwede ka raw bang i-assign sa executive lunch. Kailangan daw ng mas masipag na tao ron. Ano, pwede ka ba dun? Magkakaproblema ka kaya kung sakaling malipat ka? Tanong ng head ng HR. Dahil doon ay napaisip si Robert. Executive lunch? Ibig sabihin, mas madalas ko nang makakasama ang mga top officials ng kumpanya. Sabi ni Robert sa kanyang isipan. Wala pong problema sir. Maraming salamat po. Paglabas niya, napansin niyang nakatingin sa kanya si Jason. Ngayon lang siyang initian nito. Sa executive lunch, mas malapit na siya sa mga board members, mga investors, at pati na rin sa CEO. Tahimik lamang siyang naglilinis. Nagtatala sa isip ng mga naririnig na problema at plano. Isang araw, biglang merong sumigaw. Nasaan yung kape ko? Late na ako sa meeting oh. Si Mr. Yao, isa sa mga investors. Mainitin ang ulo nito. Dahil doon, takot ang ibang mga staff. Lumapit si Robert. Sir, eto na po. Nilagyan ko na rin po ito ng tamang ratio ng creamer at pati na rin sugar. Tulad ng huli niyong order kahapon. Nagulat si Mr. Yao. Alam mo yun? Ngumiti lang si Robert. Pinag-aaralan ko po kasi ang ugali ng bawat bisita para po mas mapaglingkuran ko ng maayos. Napangiti si Mr. Yao. Good. Very good. Simula noon, hindi lang naging basta janitor si Robert. Siya na ang hinahanap-hanap ng mga executive. Tahimik, mabilis, at matalino. Sa kabilang dako naman, lalong naiinis sina Carla at Mark. Anong meron kay Robert? At parang paborito siya ng mga boss lately? Tanong ni Carla. Hindi ko alam eh. Pero nakakaasar na. Para bang may alam siya na hindi natin alam. Sampit naman ni Mark. Tama sila. May alam nga si Robert na hindi nila alam. At sa tamang panahon, malalaman na rin nila ang bagay na yon na hindi nila kailanman inakalang totoo. Robert, pakiabot nga yung folder sa table. Tumango si Robert at maingat na iniabot ang folder kay Mr. Alonso, isang senior board member. Nakatingin ito sa kanya habang nakakunot ang noo na para bang may kung anong iniisip. Robert, ano bang natapos mo? Tanong nitong bigla. Natigilan si Robert. Hindi niya alam kung papaanong sasagot. Business administration po sir. Sagot niya sa mahinang tono. Nagtaas ng kilay si Mr. Alonso. Cum laude ka daw sabi ng HR? Tanong pa nito. Napangiti siya dahil sa tanong nito. Opo sir, pero hindi ko ginamit sa application ko sa janitorial agency. Gusto ko lang po na magtrabaho. Napatahimik si Mr. Alonso. Tila nag-iisip. Tumango ito. Saka muling bumalik sa binabasa. Samantala sa kabilang department. Jason, napapansin mo ba si Robert? Tanong ng HR supervisor habang sabay silang kumakain sa pantry. Oh ma'am, tahimik lang po siya. Pero yung tipong alam mong malalim mag-isip. Exactly, sagot ng HR. Ang dami niyang nagagawa ng mas maayos pa sa ibang staff.
Hindi ba't kabatch mo siya noon sa high school at college? Napayuko si Jason. Opo, matino na siya noon. Matulungin, magaling, at napakatalino. Pero palaging kinukot siya ng iba. Bakit naman? Dahil mahirap lang siya. Pero hindi siya bumitaw. Napaisip si Jason. Lalong bumigat sa dibdib ang alaala ng mga panahong pinagtatawanan si Robert. Ang batang halos walang makain, pero may utak na kayang talunin silang lahat. Lingid sa kaalaman ng lahat, na si Robert ay panay pa rin ang trabaho. May isa kasi siyang pinagkakaabalahan paggabi. Mga dokumento, graphs, at financial statement ng kumpanya na isinasaayos niya sa isang proposal na matagal na niyang tinatapos. Isa itong business plan, isang blueprint ng pagbabago. Hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa kumpanyang matagal ng pasalampak dahil sa mga empleyadong ubos yabang pero kulang sa malasakit. Dumating ang araw ng quarterly board meeting. Magtatanghal ng kanilang expansion proposal si Mark at Carla. Buo ang kanilang kumpiyansa. May dala pang multimedia presentation, suot ang mamahaling suit, at may projector na sineta pa ni Robert. Ladies and gentlemen, simula ni Mark. We present the next phase of our company growth, a data-driven, innovative approach to modernize our logistics system. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit matapos ang presentation, good ideas, wika ng isa sa mga board members. But the projections seems weak. Have you validated your assumptions? Namutla si Mark at tumingin kay Carla dahil wala silang maisagot. Lumingon si Mr. Alonso sa gilid ng silid kung saan naroon si Robert. Tahimik lang at tila nagsusulat sa maliit na notebook. Robert, tawag ni Mr. Alonso. May opinion ka ba sa presentation? Nagulat ang lahat sa tanong ni Mr. Alonso. Pasensya na po sir. Ako po'y janitor lang. Ngunit inulit ng board member. I'm asking for your thoughts, not your job title. Dahil doon, ay napilitan si Robert na lumapit. Kinuha niya ang ilang papel mula sa bulsa. Inilatag ang simple pero malinis na kopya ng sariling forecast at pati na rin strategy. Base po sa data na naobserbahan ko, may iba pong direksyong maaaring tahakin ng kumpanya. Mas mura, mas mabilis, at mas sustainable. Nag-attach po ako ng cost analysis at risk management strategy. Tahimik lamang sa buong silid. Binuklat ng CEO ang papel. Tumango si Mr. Yao. This is solid. Saan mo natutunan to, iho? Hindi makapaniwalang tanong ng CEO. Self-study lang po sir. At may konti po akong negosyo sa labas. Ginamit ko po ang prinsipyo ng lean operations. Hindi na nakapagsalita pa sina Mark at Carla. Nagsimula ang pagbabagong hindi inaasahan sa buhay ni Robert. Si Robert, ang dating janitor na inaakala nilang walang alam, ay biglang naging sentro ng atensyon. Hindi dahil sa drama, kung hindi dahil sa katotohanan. Pero hindi pa niya binubunyag ang lahat. Hindi pa nila alam na siya rin pala ang tahimik na business partner ng board chairman. Hindi pa nila alam na ang maliit na share na binili niya noon mula sa kita sa taho at side hustle ay lumago na at ngayon ay may kapangyarihang bumoto sa loob ng board. Ang mga mapanuring mata sa paligid ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Lunes ng umaga, tahimik ang opisina, ngunit may tensyon sa hangin. May memo kasi mula sa HR. Lahat ng empleyado ay inaanyayahan sa General Assembly ngayong Biyernes. Isang mahalagang anunsyo ang ibabahagi ng board. Nakasulat sa papel. Nagbulong-bulungan ang mga empleyado. Baka may tanggalan. Hindi, baka naman may bagong policy. Pero sina Mark at Carla, kaba ang nararamdaman. Baka may kinalaman ng proposal natin. Bulong ni Carla kay Mark. Baka nalaman nila na mali-mali ang computations natin.
Hindi yan. Baka nga masama pa yung si Robert sa retrenchment eh. Lintik na janitor yun. Nakakahiya tayo noong meeting. Dumating ang araw ng General Assembly. Puno ang hall. Nasa harapan ng mga board members. At sa gitna ng stage, si Mr. Alonso, si Mr. Yao, at pati na rin ang CEO. Pero laking gulat ng lahat nang biglang tawagin sa entablado ang hindi inaasahan. Ladies and gentlemen, let us all welcome one of the newest stakeholder of our company. Isang taong matagal niyong kasama, ngunit hindi niyo kailanman pinansin. Walang iba kung hindi si Robert Santiago. Nagkagulatan, may natigilan, may hindi makapaniwala. Sa uniforme pa rin ng janitor, tahimik na umakyat si Robert sa entablado. Wala siyang suot na mamahaling suit. Wala siyang dalang props. Ang bitbit lang niya ay ang kwento ng totoo niyang pagkatao. Magandang umaga po, panimula niya. Tahimik ang buong hall. Walang kumikibo sa mga ito. Ako po si Robert Santiago. Ilang buwan na rin akong nagtatrabaho bilang janitor dito. Hindi dahil wala akong pangarap, kung hindi dahil may dahilan akong kailangang matutunan bago ko gawin ang susunod kong hakbang. Humugot siya ng malalim na hininga. Matagal na po akong silent investor sa isang startup na ngayon ay partner na ng kumpanyang ito. Noong nagsimula kayong gumamit ng tracking systems, cloud inventory, at automated delivery schedules, isa po ako sa mga utak sa likod nun. Nagtinginan ng mga empleyado. Ang totoo po, may 18% stake po ako dito sa kumpanyang ito, at kahapon lang, inanunsyo sa board na tinanggap ang aking proposal na buuin ng isang bagong division at ako po ang itatalagang director. Nagpalakpakan ng ilan, napalunok ang iba, lalo na sina Mark at Carla. Nagsalita pa si Robert. May mga panahon sa buhay natin na talagang susubukin ka, hindi dahil para humina ka, kung hindi dahil kailangan mong patunayan ang totoo mong halaga, kahit hindi nila makita. Napatingin siya kay Mark, pati na rin kay Carla, at sa iba pang mga tumatawa sa kanya noon. Tinawanan niyo po ako. Tinawag akong sayang. Tinulungan niyong durugin ang pagkatao ko. Pero hindi ko po kayo sinisisi. Dahil kung hindi niyo ako ginanon, hindi ako matututo kung papaanong maging matatag. May pumatak na mga luwa sa ilang mga nanonood. Karamihan, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ngayon, nandito na ako. Hindi ako pumwesto para maghiganti. Narito ako para magsilbi at baguhin ang sistemang matagal ng bulok. Nagpalakpakan ng marami. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ng assembly, ay tahimik lamang si Mark. Si Carla, nanginginig habang nakaupo sa desk niya. Lumapit si Jason kay Robert habang nakasuot na ito ng bagong uniforme bilang division head. Robert, bro, patawad ah. Noon ko pa dapat ito sinabi. Ngumiti si Robert. Salamat Jason. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na umamin sa pagkukulang. At saka isa pa, wala ka namang kasalanan sa akin eh. Lumapit si Carla. Namumugto ang mga mata. Robert, I'm sorry. Hindi ko alam. Akala ko. Ikaw lang ang may akala. Putol niya. At ngayon alam mo na. Pero ayos lang yun. Lahat tayo ay may pagkakataong matuto. Napatahimik si Carla. Tuluyan ng napahiya. Hindi lang sa harap ni Robert, kung hindi sa sarili niya. Makalipas ang ilang buwan. Si Robert ay may maayos ng bihis, pero nananatiling mapagpakumbaba. Hindi siya lumipat ng opisina. Mas pinili niyang manatiling malapit sa mga empleyado. Bukas kasi ang pinto niya para sa lahat. Kung dati ay sinasara niyo ang pinto sa mga katulad kong may walis, ngayon, ako ang magbubukas ng pinto para sa mga kagaya kong dating walang boses. Sa bawat araw nga na lumilipas, isa-isa ring natututo ang mga empleyado. Makalipas ang ilang linggo, mula nang malantad ang katotohanan patungkol kay Robert.
Unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa loob ng opisina. Hindi na siya tinatawag na boss sa mapang-aliping tono. Hindi na rin siya tinitingnang mababa. Pero ang nakakagulat sa lahat, hindi rin siya naging mapagmataas. Sir Robert, gusto niyo po bang reserve yung parking space malapit sa entrance? Tanong ng admin staff isang araw. Hindi na. Salamat Sagot niya. Mas gusto ko sa dating pwesto, malapit sa janitor's room. Pero bakit po? Para pang may kailangang ayusin, mabilis kong matulungan yung mga dati kong kasama. Hindi porket may titulo na ako, kakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Nagkatinginan ng staff. Doon nila lalo siyang hinangaan. Sa kanyang bagong tungkulin, unang proyekto ni Robert, Employee Welfare and Skills Development Program. Hindi ito para sa top executives. Ito ay para sa mga utility, maintenance, messengers, at mga kontraktual. Sa totoo lang, lahat ng tao ay may potensyal, pero hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Paliwanag niya minsan sa isang meeting. Gagawa tayo ng scholarship para sa mga anak ng janitor, driver, at pati na rin security guards. Bibigyan natin sila ng tools para mangarap. May ilan sa board na hindi agad sumang-ayon. Sayang ang budget kung doon natin ilalagay. Pero tumayo si Robert. Tumayo siya ng may buong tapang. Ang tunay na pag-unlad, hindi lang dahil sa kita, kung hindi dahil sa kabutihang may pakinabang sa lahat. Nagpalakpakan ng iba. Tumango si Mr. Yao. Approve? Samantala, sina Mark at Carla, bagamat hindi na mapagmataas, tila hindi pa rin makabawi sa hiya. Isang hapon, nilapitan ni Carla si Robert habang nasa pantry. Robert, may aaminin ako. Dati gusto ko lang talagang umangat kahit mang-apak ng iba. Pero ngayon, parang ang late-late ko na. Ngumiti si Robert. Carla, hindi maliit ang taong marunong magsisi. Lahat tayo ay dumaan sa ganun. Pero kung handa kang magbago, mas malaki pa ang kaya mong gawin. Napaluha si Carla. Doon niya naramdaman na mas matayog pa pala ang puso ni Robert kaysa sa rango niya. Pagkaraan ng ilang buwan, sa tulong ng bagong programa, may ilang janitor na napromote bilang admin aide. Ang dating messenger, ngayon ay nagtitraining na bilang inventory assistant. Robert, bakit mo ginagawa to? Tanong ni Jason habang sabay silang kumakain. Alam mo ba kung bakit? Sagot ni Robert. Dahil kung walang tumulong sa akin noon, kung wala yung guru kong nagbigay ng libreng photocopy ng reviewer, kung walang taho vendor na nagturo sa akin na mag-ipon, wala rin ako dito ngayon. Ang utang na loob, hindi kailangang bayaran si isang tao lang. Minsan, binabayaran yan sa ibang nangangailangan. Napatahimik si Jason sa sinabi ng kanyang kaibigang si Robert. Isang gabi, habang pauwi na si Robert, dadaanan niya ang dating school nila. Sarado na ito. Tahimik. Pero sa gate ay may nakasabit na papel. Donation drive for library renovation. Tulungan nating buhayin ang silid-aralan ng kinabukasan. Nakasulat doon sa papel. Napangiti si Robert. Kinuha ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang sekretary. Ma'am, pakipadala ng proposal para mag-donate tayo. Hindi lang para sa library, kung hindi para sa scholarship ng mga estudyanteng may pangarap sa buhay. Under what name, sir? Walang pangalan. Anonymous ang ilagay mo. Sa mga sumunod na taon, mas lalo pang lumawak ang proyekto ni Robert. Mula sa scholarships, libreng health check-up para sa pamilya ng staff, hanggang sa mental wellness programs para sa mga empleyado. Maraming bumilib, maraming ginaya ang modelo niya. Ngunit ang pinaka nakakagulat, nanatili siyang simple. Walang opisina na may golden nameplate. Wala siyang personal assistant na parang alalay. Tuwing lunch break, minsan ay makikita pa rin siyang kumakain sa kantin, kasama ang ibang mga janitor. Isang araw, kinausap siya ng isang batang bagong empleyado.
Sir, totoo po bang janitor lang kayo dati? Tumango si Robert. Oo, at hanggang ngayon, hindi ko ikinakaya yun. Gusto ko pong maging katulad nyo. Hindi mo kailangang maging ako. Ang mahalaga ay maging totoo ka sa sarili mo. Kahit gaano kababa o kataas ang tingin sa'yo ng iba. Halos mapaiyak ang bagong empleyado sa sinabi na Robert. Nakatulad niya noon na mayroon ring pinagdaanan. Si Robert, ang dating hinuhusgahan, ang dating pinagtatawanan, ay naging simbolo ng tunay na tagumpay. Hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa kababaang loob, malasakit at paninindigan. Dahil sa mundo ng negosyo, ang tunay na leader hindi kailanman sumisigaw ng kapangyarihan. Tahimik lang siyang nagtataas ng iba. Lumipas ang 5 taon, ang dating simpleng kumpanya, ngayon ay kilala na sa industriya, hindi lang sa produkto, kung hindi sa kultura ng malasakit. At sa likod ng lahat ng pagbabagong ito, naroon sa Robert Santiago. Hindi na siya janitor, hindi na rin bastang division head. Ngayon, siya na ang Vice President for People and Culture. Isang posisyon na siya mismo ang lumikha. Hindi para sa titulo, kung hindi para sa layuning palalimin ang malasakit sa mga empleyado. Ngunit sa kabila ng taas ng posisyon, hindi siya nagbago. Minsan pa rin siyang makikitang nagbubuhat ng kahon kasama ang mga utility staff. Minsan, ay bigla na lamang siyang magpapaluto ng merienda para sa buong opisina, gamit ang kanyang sariling pera. Halika, kumain tayong lahat. Walang tataas ang posisyon ng dahil sa gutom. Biro niya sa kanyang mga empleyado. Sa kabilang banda, sa panig ng mga dating kaklase niya, si Mark, ngayon ay isa ng department manager. Matapos ang insidenteng bumago sa pananaw niya, nagsimulang mag-aral ulit sa gabi at nagsumikap. Isang gabi, kinausap niya si Robert sa rooftop ng building. Sir Robert, salamat . Sa totoo lang, ang sakit ng hiya ko noon. Pero yun din ang naging dahilan para itama ko ang landas ko. Tinapik siya ni Robert. Ganyan talaga ang buhay, bro. Minsan kailangan mong madapa ng malalim para matutong tumayo ng tuwid. Si Carla naman ay mas naging aktibo sa employee wellness programs. Siya na ngayon ang head ng HR at sa bawat training, hindi nawawala ang pangalan ni Robert. Kung may taong nagturo sa akin ng tunay na empathy, Sir Robert yon. Siya lang yon. Dumating ang isang seminar. Panauhing tagapagsalita si Robert. Puno ang auditorium. Mga kabataang interns, bagong graduates, at mga corporate leaders ang audience. Tumayo si Robert sa entablado. Suot pa rin ang simple niyang polo. May maliit na stain ng kape. Bakit ako ganito pa rin manamit? Tanong niya sabay ngiti. Dahil ayokong kalimutan kung sino ako noon. Bago ako naging sino ngayon, sa mata ng ibang tao. Lahat tayo ay may kwento. Minsan, hindi maganda ang simula. Minsan ay palpak ang gitna. Pero ang mahalaga, ikaw ang nagsusulat ng wakas. Napuno ng palakpakan ng silid. At kung sa tingin mong janitor ka lang, tandaan mo, pwede kang maging janitor na may gininto ang puso at may kakayahang magbago ng mundo. Ilang taon pa ang lumipas. Nagretiro na si Robert sa edad na 60 years old. Tahimik lang ang seremonya, ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang buong opisina, pati ang mga dating empleyado, bumalik para bigyang pugay ang taong bumago ng kanilang buhay. May mga dala silang sulat. Lahat sulat ng pasasalamat. Isa-isa nilang binasa ito, habang si Robert ay tahimik lang na nakaupo. Pinapahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sir Robert, sabi ng isang dating janitor, na ngayon ay supervisor na. Kung hindi niyo kami pinaniwalaan noon, hanggang ngayon baka walis pa rin ang hawak ko. Kung hindi po kayo nagturo ng respeto sa sarili, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang halaga ko. Ngayon ay matanda na sila dahil sa paglipas ng mahabang panahon. Sa huling bahagi ng programa,
ay binigyan siya ng simpleng plaque. Sa taong hindi kailanman tumaas ang ulo, pero itinaas ang bawat isa sa paligid niya. Maraming salamat, Sir Robert Santiago. Nakasulat sa plaque. Tumayo si Robert, tumango at simpleng nagbika. Ang kayamanan ko ay hindi nakalagay sa bangko. Nasa bawat buhay na binago natin at sa bawat pusong natutong magmahal kahit sa simpleng paraan lamang. Nagpalakpakan ang lahat dahil sa sinabi ni Sir Robert. Sa isang simpleng munting tahanan sa probinsya, tahimik ang buhay ni Robert bilang retirado. Pero sa loob ng kanyang munting kwarto, may isang lumang uniforme ng janitor na nakalagay sa isang frame. Sa ibaba nito ay merong nakasulat. Dito ako nagsimula at kahit saan ako dalhin ng kapalaran, ito ang lagi kong uuwian. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento. Kwento ng buhay, pag-asa at inspirasyon. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na huwag nating husgahan ang taong sa tingin natin ay mas mababa kaysa sa atin. Ang dapat nating matutunan ay magbigay ng respeto sa bawat isa. Dahil hindi natin alam kung ano ang ating kakahinatnan kung sakaling hindi natin ayusin ang pakikitungo sa bawat tao.